Hello po. Good evening po. Good evening. This video, the name our Lord Jesus Christ. Begotten, God is a Hebalukolite. Our topic for tonight. God is a Hebalukolite, begotten God. God is the shut up bone about God. Ang ating pong paksaing Tagalog, ang Diyos po ay may kamukha at saka may anak ang Diyos. May anak po ang Diyos, saka meron siyang katulad. Meron siyang katulad, meron siyang kawangis. Ang Diyos po nanganganak, may katulad po ang Diyos. Kasi yung ibang sekta dyan sabi nila wala raw, ang Diyos po hindi nanganganak, at saka wala raw katulad. May katulad po ang Diyos. May kagaya po ang Diyos. Meron po siyang kagaya. Yun po yung ating Panginoong Yesus. Meron pong kagaya ang Diyos, may katulad ang Diyos. Ganun po, at saka ang Diyos po, may anak. Kaya mga anak po ng Diyos, kaya po mga anak. Yun po yung ating paksa. Ganun po. Kasi kaya sabi ng Diyos, kanino nyo ako itutulad? Meron siyang katulad yung Diyos. Kasi ginagawa nila ng rebulto ang Diyos. Ang Diyos po kasi meron siyang katulad, meron siyang kawangis, meron siyang katulad. God is a Hebalukolite, and then God giving birth, or God is begotten. Is this our topic? Meron pong katulad kasi ang Diyos. Kaya lang sinabi ng Diyos dito na anak at saka ang Diyos. Nanganak ang Diyos, nanganak. At saka meron siyang katulad, meron siyang kawangis. Kaya sinabi lang ng Diyos dito, wala siyang katulad. Kanino nyo ako iwawangi, sabi niya. Kasi nga ginagawa nila ng ribulto yung Diyos. Kaya sabi ng Diyos, kanino nyo ako itutulad? Meron pong katulad ng Diyos, may kagaya. Yun po yung ating Panginoong Yesus. At saka ang Diyos, pwedeng manganak ang Diyos, pwedeng manganak. Siya nga yung nagpapaanak Sabi nga sa inyo, may mga tao hindi magkaanak, di ba? Kasi yung Diyos yung nagpapaanak, hindi naman yung tao na banal na kasulatan dito. Kasi sabi niya rito kanino nyo ako itutulad Walang kagaya niya, sabi niya Pero meron pong kagaya ang Diyos, meron siyang kapares. Yun po yung Panginoong Yesus. Kasi kaya lang nasabi ng Panginoong Diyos dito, wala siyang kagaya, wala siyang katulad. Kasi ginagawa nila ng rebulto yung Diyos. Ginagawa nila ng kaagapay. Ganun. Kaya sabi ng Diyos dito, kanino nyo ako itutulad? Sabi nga, huwag kang gagawa ng inang yung larawan na inaagapay sa akin, sabi ng Diyos, di ba? Kaya sabi ng Diyos, kanino nyo ako itutulad o iwawangis? Kasi ginagawa siya ng rebulto rito bawal nga sa Diyos yung gawan siya ng rebulto kasi hindi niya pwede maging kawangis yung hindi niya Diyos Kaya sabi ng Diyos, kanino nyo ako itutulad? Wala siyang kagaya, di ba sabi niya? Ito sabi ng Panginoong Diyos dito. Kasi bawal siyang gawan ng rebulto. Pero meron siyang katulad, meron siyang kawangis. Yun yung Panginoong Yesus. Ganun. At saka na ang Diyos nanganganak, siya talaga nagpapaanak, hindi po yung tao. Ganun po, yun po sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Exodo 20,
23. Huwag kayong gagawa ng ibang mga Diyos na inaagapay sa akin, ng mga Diyos na pilak o ng mga Diyos na ginto. Huwag kayong gagawa para sa inyo. O yun o, ayaw kasi ng Diyos yung gawan siya ng mga rebulto na kaagapay sa kanya eh. Ganun. Kaya sabi ng Diyos, kanino nyo ako itutulad. Pero meron siyang katulad. Meron siyang kawangis. Yun yung Panginoong Yesus. Kaya nasabi ng Diyos yun na kanino nyo ako itutulad. O kasi nga, ginagawa siya ng rebulto eh. Hindi ilalagay ng Diyos yung kalwalatian niya sa mga rebulto. Yung kalwalatian niya, yung kawangis niya, nando sa Panginoong Yesus. Ganun po. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito sa sa may Isaias 42:8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kalwalatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. O yun, ginagawan kasi nila ng Diyos ng mga rebulto. Kaya sabi ng Diyos, kanino nyo ako tutulad? Walang gaya ko, sabi ng Diyos eh. Walang gaya ko. Meron siyang kagaya yung Diyos. Kaya lang sabi ng Diyos na wala siyang kagaya, kasi gumagawa sila ng kaagapay sa Diyos ng rebulto. Hindi naman naiintindihan ng ibang sekta kung yung tinuro nila wala raw kawangis ang Diyos, walang kagaya. Meron po, at saka ang Diyos nanganganak. Ganun. Ang ibig sabihin lang ng Diyos doon, yung wala siyang kagayang inanyuan na rebulto. Kasi ginagawa nila ng rebulto yung Diyos eh. Naglalagay sila ng kaagapay eh. Kaya sabi ng Diyos, kanino? So, kasi gumagawa nga sila ng rebulto eh. Ang larawang inanyuan na binubo ng mangbububo at binabalot ng ginto ng platero at binubuan ng mga pilak na kwintas na siyang nagpapakaduka sa gayong alay ay pumipili na isang punong kahoy na hindi malalapok. Siya humahanap sa ganang kanya ng isang biyasang manggagawa upang ihandang larawang inanyuan na hindi nakikilos. O yun o, kasi ginagawa nila ng rebulto yung Diyos eh. Kaya sabi ng Diyos, kanino nyo ako itutulad? Walang kagaya kasi ang Diyos eh. Ginagawa nila ng rebulto. Ang ibig sabihin lang dito, walang katulad ng Diyos, hindi siya katulad ng mga rebulto. Pero meron siyang kawangis. Yung Panginoong Yesus po, ganun po. Ito sabi rin sa sa Isaias 40:25. Kanino nga ninyo itutulad ako upang magkapares ako niya, sabi ng banal. O yun o. Kasi ginagawa nila ng rebulto yung Diyos. Kaya sabi ng Diyos, kanino nyo ako iwawangis, di ba? Pero meron siyang kawangis yung Panginoong Yesus. Ganun po, meron siya. Wala siyang katulad na inanyo ang larawan, ganun. Hindi niya ilalagay yung kanyang kalwalatian doon. Pero meron siyang kawangis yung Panginoong Yesus. Meron siyang katulad. Kasi ginagawan nga nila ng rebulto yung Diyos eh. Ito rin po sabi sa 46:5. Dito rin po sa 46:5 ng Isaias. Ito po sabi ng Diyos dito. Isaias 46:5. Kanino niyo ako itutulad at ipapares at iwawangis upang kami ay magkagaya. O, para sila ay magkagaya, sabi ng gano'n ng Diyos. Kasi ginagawa ng rebulto eh. No? Kaya ayaw ng Diyos yun. Kasi ginagawa sila ng rebulto ng Diyos eh. Huwag ginagawa nila eh. Pero meron siyang kawangis yung Panginoong Yesus. Ayun o. Sila ay dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak at tinitimbangan. Sila ay nagsisiupa ng panday ginto na kanyang ginagawang Diyos. Ginagawa kasi sila ng Diyos-Diyosan eh. Gumagawa sila ng kaagapay sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, kanino nyo ako ipapares? Pero may kapares siya, may katulad siya, yung Panginoong Yesus. Sila ay nagpatira po, sila ay nakikisamba. Pinapasan nila siya sa balikat at dinadala nila siya at inalagay siya sa kanyang dako. At siya hindi
at siya'y nakatayo mula sa kanyang dako na hindi makikilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi makasasagot o makapagliligtas man sa kanya sa kanyang kabagbagan. O yun o. Ginagawan kasi ng ribulto yung Diyos dito, kaya sabi ng Diyos, kanino nyo ako iwawangis, kanino nyo ako itutulad. Pero may katulad ang Diyos, yun yung ating Panginoong Yesus. Siya po yun. Sabi niya rito, sabi niya rito sa may 44, Isaias 17, at sino ang gaya ko? Sabi niya, sino ang gaya ko? May kaya ang Diyos, yun yung Panginoong Yesus. Kasi kaya lang sabi ng Diyos dito na wala siyang katulad, wala siyang kagaya. Ginagawan nga nila ng ribulto yung Diyos. Hindi naman siya pwedeng iwangis. Hindi niya nga ilalagay yung kanyang kaluwalhatian sa mga larawang inanyuan. Pero may kawangis yung Diyos at saka meron siyang anak. Di ba meron siyang kawangis, yun po yung meron siyang katulad yung ating Panginoong Yesus. Ganun po. Kaya nga sabi nung una pa meron na siyang kawangis dito, sabi sa Genesis. Meron na siyang katulad may kawangis na siya. Dito po sa Genesis, yung lalangin yung tao rito sa may Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, talangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Meron siyang kawangis Yun yung Panginoong Yesus po, yung kalarawan at kawangis ng Diyos. Kaya lang sabi ng Diyos doon sa Isaias, kanino nyo ako itutulad, iwawangis. Kasi nga ginagawan siya ng ribulto ng mga tao, ganun. Pero yung wangis ng Diyos, ng Ama, yung Panginoong Yesus. At saka yung Diyos nanganganak. May anak yung Diyos. Siya nga nagpapaanak yung Diyos Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita yung Panginoong Yesus. Siya yung kawangis ng Diyos. Sabi niya, walang gaya ko, di ba? Wala akong katulad. Kanino nyo ako itutulad? Pero may katulad siya yung Panginoong Yesus. Kaya lang nasabi ng Diyos na kanino nyo ako itutulad kasi ginagawan siya ng ribulto. Pero yung nagsasalita dun sa Isaias, yun yung Panginoong Yesus na. Yung Panginoong Yesus na yung nagsasalita sa Isaias, yung Panginoon ng mga hukbo. Ganun po. Siya na po yung nagsasalita. Kasi yung Ama, hindi pa po yung nagsasalita sa lupa, sa mga tao. Hindi po nagtuturo yung Ama sa lupa. Hindi. Kundi yung Panginoong Yesus. Kaya sabi nga ng Panginoong Yesus huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa yung guro. Sa makatwid baga ang Mesiyas. Siya yung guro, hindi naman nagtuturo yung Ama Turo ng mga aral ng Diyos. Pero yung aral na yon, since ever, sa Ama rin galing. Yung sa Genesis, siya na rin yung nagsasalita sa Genesis, sa Exodo. Galing po rin sa Ama yun. Siya na po yung nagsasalita doon sa Lumang Tipan. Yung ating pong Panginoong Yesus. Yung Panginoon ng mga hukbo. Siya yung nagsasalita ron, yung Panginoon ng mga hukbo. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Dito po sa Isaias 21, Gis. Ikaw na aking giniik, at trigo na aking gikan. Ang aking narinig sa Panginoon ng mga hukbo, Diyos ng Israel. Doon nila narinig yung utos sa Panginoon ng mga hukbo, sa Diyos ng Israel. Yun po yung Panginoong Yesus. Hindi po yung Ama yung nagtuturo. Since ever yun, yung Panginoong Yesus po. Kasi yung tinig ng Ama, hindi pa po yun narinig. Hindi po yun narinig yung tinig ng Ama. Ito rin po sa ang nagsasalita rito sa Isaias na kanino nyo kay tutulad, yung Panginoong Yesus na po yun. Hindi po yung Ama. Ito rin sabi rito sa Isaias 28:29. Gayumay, ito'y mula rin sa Panginoon ng mga hukbo. Yun, yung Panginoong Yesus po, ganun po. Hindi po yung Ama, dahil yung Ama,
Hindi pa po yung nagsasalita sa mga tao, hindi po nagtuturo yung Ama, kundi yung Panginoong Yesus. Kaya nga sabi rito ng banal na kasulatan dito, ito sabi sa may Isaias 9:6. Siya nga yung tagapayo siya nga yung tagapayo, sabi rito sa Isaias 9:6. Siya yung nagtuturo na talaga nung una pa sa kapanahunan ni Moises, ni Eva at Adan, ganun. Yung ebanghelyo, ipinangaral na yung kay Eva at Adan, hindi ko pa yung tinuturo sa inyo. Hindi ko pa yung tinuturo. Ipinangaral na po yung ebanghelyo kay Eva at Adan. Ganun po. Ito, ang nagtuturo talaga yung sa lumang tipan, yung Panginoong Yesus. Itong sabi ng banal na kasulatan dito. Yung sabi, di ba, sa Isaias doon, ito po sa Isaias din, 9:6. Sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan, tatawaging kamanghamangang tagapayo. Siya yung tagapayo, yung Panginoong Yesus. Siya yung nagpapayo, siya na yung nagtuturo. Siya na yung nagtuturo. Ganun po, siya na yung nagtuturo sa lumang tipan at bagong tipan. Ganun po. Siya yung katulad ng Ama, siya yung kawangis ng Ama. Sabi nga ang isang tipan, may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Ganun. Kasi siya nga yung namatay yung Ama, hindi naman namatay, di ba? Siya po yung nagtuturo sa lumang tipan at saka bagong tipan. Wala na pong ibang nagturo. Ito sabi sa Isaiah, siya yung nagturo sa sa lumang tipan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Hebreo 9:17, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Ang isang tipan may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Kasi yung lumang tipan, siya rin ang gumawa nun sa ibang paraan, walang anumang kabuluhan, samantalang nabubuhay ang gumawa. Siya kasi yung gumawa rin ng lumang tipan, siya rin yun. Sabi nga rito, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraan, walang anumang kabuluhan, samantalang nabubuhay ang gumawa. Siya kaya yung namatay, di ba? Kasi nga siya yung gumawa ng unang tipan din sa lumang tipan. Siya rin yung nagturo dun. Kaya nga siya yung kamamanghang tagapayo, di ba? Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Siya nga yung nagtuturo sa lumang tipan, hindi naman yung Ama yun po, siya po yung nagtuturo. Siya yung siya yung nagsabi na kanino niyo ako itutulad, sabi niya, kanino niyo ako iwawangis. Kasi sabi ng ibang sekta dyan, wala raw kagaya yung Diyos, walang kawangis. May kagaya ang Diyos. Sa may sinulat na nga ni Moises, di ba? Yung Genesis. Di ba? Lalangin natin ng tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Ayun na nga yung kalarawan ng Ama, yung Panginoong Yesus Ganun po. Siya po yung kalarawan ng Ama, yung ating Panginoong Yesus. May kalarawan ng Diyos, may katulad. Yun po yung Panginoong Yesus. Ito po sabi sa sa Kolosas. May kagaya ang Diyos yun yung Panginoong Yesus nga. Tapos siya rin ang nagsabi na kanino nyo ako iwawangis, itutulad. Kasi siya nga yung tagapayo, di ba? Sabi sa Isaiah 9:6. Siya po yung nagpapayo talaga, hindi po yung Ama. Kasi yung Ama, hindi pa po yung nagpapayo sa tao. Sabi nga, huwag kayong patawag na guro, iisaan yung guro. Di ba? Pero yung utos ng Panginoong Yesus galing din sa Ama yun. Hindi ko pa yung tinuro sa inyo. Ganun po. Siya na po yung tuturo. Saka si Eva at Adan, tinuruan na ng Ebanghelyo. Ganun po yun. Kaya kung ibang aklat, sabi ni Pablo, ay matakwil nyo, di ba? Yung magdala ng Ebanghelyo na iba sa ipinangaral namin,
ay matakwil o pakasumpain siya, sabing gano'n, di ba? Kasi nga siya na nagturo ng ebanghelyo kay Bat-adan, ganun po yun. O siya na, ang isang tipan nga may kabuluhan kung mamatay ang gumawa di ba? Yung ama hindi naman namamatay yung ama di ba? Dahil hindi siya nagkatawan tao. Ganun, hindi siya nagkatawan tao yung ama, kaya hindi po yung namatay, yung po yung katawan tao, di ba? Ang isang tipan may kabuluhan, kung mamatay ang gumawa, o samantalang nabubuhay ang gumawa, walang kabuluhan. Siya nga yun para matubos niya tayo sa kasalanan. Yung Panginoong Yesus po yun, ganun po yun. Dahil yung ama, hindi pa po yung nakikita, o hindi pa nagtuturo sa lupa yung ama, ganun. Kundi yung Panginoong Yesus na po ang talagang nagtuturo. Meron pong kawangis yung ama, di ba? May kawangis siya, may kalarawan siya. Gaya rito sabi ng meron siyang katulad, yung ama. Kasi ang nagsasalita ron sa Isaias na sabing gano'n, wala akong kagaya, wala akong katulad, kanino nyo ko iwawangis. Kasi nga gumagawa lang silang ng larawan inanyuan na inagapay sa Diyos kaya nasabi ng Diyos yun. Pero meron siyang kawangis, kalarawan yung ating pong Panginoong Yesus. Ganun po. Pero nagsasalita nun, yung Panginoong Yesus. Kasi yung Ama, hindi pa po yung nagsasalita sa tao, hindi pa po yung nagtuturo sa tao. Ganun po, hindi po. Ito sabi ng Panginoong Yesus ng Diyos dito sa Kolosas 1:14, na siyang kinaroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Meron siyang kalarawan yung Panginoong Yesus, di ba? May katulad ng Diyos na Ama, yun yung Panginoong Yesus. Kaya lang nasabi ng Diyos yun doon sa Isaias, walang gaya ko, walang katulad ako, kanino nyo ko iwawangis. Kasi nga gumagawa sila ng mga ribulto. Kaya nasabi ng Diyos yun doon. Pero meron siyang kalarawan, meron siyang kawangis, yung ating pong Panginoong Yesus. Kaya sabi nga ng Panginoong Yesus bakit nyo sinasabing nakita sa akin, nakita sa Ama, kalarawan siya ng Ama, ganun. Kaya yung kalarawan ng Ama, ito rin sabi ng banal na kasulatan, Tsaka kasi yung kalarawan ng Diyos yung sa unang Korinto rin, 4:4 hanggang 6, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya, upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Siya yung larawan ng Diyos Yamang ang Diyos ang nagsabi, magnining ang ilaw sa sanlibutan, na siyang nagnining sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Tanyo nga, sa mukha ng Panginoong Yesus. Kasi siya yung kalarawan ng Ama, yung ating pong Panginoong Yesus. May katulad ang Ama, may katulad siya, may kawangis siya. Yun po yung Panginoong Yesus. Pero nagsasalita sa Isaias na wala siyang katulad, wala kanino nyo ipapares, yung Panginoong Yesus na po yun. Siya po yung nagsasalita. Ganun po, merong kawangis ang Diyos, yung Panginoong Yesus po yung kawangis niya. Gaya rin dito sabi sa Hebreo, siya rin yung kawangis talaga ng Diyos yung Panginoong Yesus. Siya talaga yung yung kamukha ng Diyos. Ito po sabi rin ng banal na kasulatan dito. Sa may Hebreo 1:3, palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Tunay na larawan ng pagka-Diyos. So yung Panginoong Yesus nga may kalarawan ng Diyos, may katulad. Kasi may nagtuturo, wala raw katulad ng Diyos, wala raw kapares. Meron, kaya lang nasabi ng Diyos na wala siyang kagaya at katulad. Kasi nga ginagawan siya ng ribulto ng mga tao nun kaya nasabi ng Diyos Pero meron siyang katulad, yun po yung ating Panginoong Yesus. Meron siyang kawangis. Basahin ko sa inyo muli. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan
ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. O yun o, lumuklok sa karangalan ng kaitaasan. Meron siyang kalarawan yung Ama, may katulad. O, pero ang sasalita nun yung Panginoong Yesus. Yung kanino nyo ko iwawangis. Kasi nga siya yung kamanghamanghang tagapayo, di ba? Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. O yun po yun, siya po yung nagtuturo doon sa may Isayas. Ipinasulat yung ng Panginoong Yesus yung Isayas yung verse na yun, o yung Panginoong Yesus po nagpasulat noon kay Isayas. Siya yung nagpasulat doon. Siya yung nagsasalita ro na kanino nyo tutulad, wala akong kagaya, wala akong kapares. Meron nga siyang kapares yung Ama, meron po. Ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito rin sa sa unang Pedro, yung kalwalatian ng Ama nasa mukha ng Panginoong Yesus. Ito po sabi rin sa unang Pedro. Dito po sa unang Pedro 5:10. Ito po sa unang Pedro 5:10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo. O, tanyo nga yung walang hanggang kalwalatian ng Ama nasa Panginoong Yesus. Pagkatapos na kay makapagbatang sandaling panahon ay siya rin ang magpapasakdal at magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Yung kalwalatian ng Ama nasa Panginoong Yesus din yun. Parehas kasi sila ng kalwalatian May kawangis ang Diyos, may kalarawan siya, may kagaya. Yun yung Panginoong Yesus. Basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. At ang Diyos ng biyaya sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo. O, tanyo nga yung kalwalatian ng Ama nasa Panginoong Yesus. Tapos yung kalwalatian naman ng Panginoong Yesus nasa Ama. Kasi parehas nga sila ng kalwalatian magkaparis sila ng Ama. Magkaparis po yung Ama sa Anak. Ito po, yung sa may, dito rin sa may Pilipos, meron pong kawangis ang Diyos, meron siyang kalarawan, meron siyang kawangis. Yun po yung ating Panginoong Yesus, may kagaya siya. Kasi yung ibang sekta dyan nagtuturo, wala raw kagaya. May kagaya ang Diyos. Nung una pa nga, sabi, di ba, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Yun po yung Panginoong Yesus. O meron din kagaya ang Diyos sa mga gawa, yung Panginoong Yesus din. O ang ginagawa ng Ama, siya rin ginagawa ng Anak. O kung ano kasing ginagawa ng Ama, kaya rin gawin ng Panginoong Yesus yun So, kaya merong kalarawan ng Diyos, may katulad, may kapares. Kaya lang nasabi ng Diyos na walang kagaya siya kasi ginagawa siya ng rebulto ng mga tao. Diba? Sabi kung duduktungan yung pagbasa ron, ginagawa siya ng rebulto. O ito sabi rin, sa may Pilipos 4:19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. O, kita nyo yung kalwalatian ng Ama na kay Kristo Jesus din. Kasi parehas nga sila ng kalwalatian ng magkapares silang Diyos ng Ama na kay Kristo Jesus yung kanyang kalwalatian. O, di ba? O, sabi rin sa 1, nakita namin ang kanyang kalwalatian. Kalwalatian na gaya ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. O, di ba? Merong kagaya ang Ama, merong kagaya ang Diyos. Yun po yung ating Panginoong Yesus. Kagaya niya sa pagka-Diyos at sa mga gawa. O, ganun din yung sasampalataya sa Panginoong Yesus. Ganun din. Ang sumasabi ng Panginoong Yesus, ang sumasampalataya sa akin, gagawin niya rin yung aking mga gawa. O yun, gagawin mo rin yung gawa ng Panginoong Yesus. Ganon. Kaya ang ating Panginoong Yesus, siya yung kagaya ng Ama. Ganon po, siya yung kagaya ng Ama. Pero yung sasalita doon, yung Panginoong Yesus na, hindi po yung Ama. Kasi yung Ama, hindi po yan nagsasalita sa lupa. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Hindi siya nagsasalita sa lupa pa yung Ama, hindi pa yan nagtuturo Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 1
5:37. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanman hindi nyo narinig ang kanyang tinig. Hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. O hindi pa naririnig yung tinig ng Ama sa lumang tipan at saka bagong tipan. Hindi. Kundi yung Panginoong Hesus na po talaga yung nagtuturo. Walang nakakita sa Ama, walang nakakarinig sa tinig ng Ama. Siya talaga yung nagsasalita ron sa lumang tipan, yung Panginoong Hesus. Siya yung kawangis, kalarawan ng Ama. Gaya rito sabi sa 1 din dito. Sa 1:14. At nagkatawang tao ang berbo at tumaan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kalwalatian na gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. O, siya talaga yung kawangis ng Ama, yung Panginoong Hesus, kalarawan. Sabi ng Diyos sa Isaiah, walang gaya ko, kanino nyo ko iwawangis, o di ba? May kawangis siya, yun yung Panginoong Hesus. Wala siyang kagaya, sabi niya. Kasi ginagawan siya ng ribulto, kaya lang nasabi ng Diyos yun. Pero meron siyang kawangis, yun po yung ating Panginoong Hesus. So, sabi nga ng Panginoong Hesus dito bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala ang Ama ay nasa akin? At di ba? Sabi niya rito, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kasi siya nga yung kalarawan ng Ama. Siya nga yung kawangis ng Ama. Ito sabi po sa banal na kasulatan dito. Sabi ng Panginoong Hesus dito. Sa may 1:14, at sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino may di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y nakikilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya inyong nakikilala at siya inyong nakita. O tanyo, nakita nyo na nga siya yung Ama kasi magkalarawan sila ng Ama, magkatulad. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ang panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin, nakita sa Ama. Paanong sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? O tanyo nga, may kawangis nga yung Ama, yung Panginoong Hesus. May katulad ang Ama. Yun yung Panginoong Hesus. Pareho sila ng pagka-Diyos ng Ama. Pero siyang katulad. Pero yung sasalita nga sa Isaiah, yung Panginoong Hesus po yun. Kaya yung kamanghang tagapayo, di ba? Makapangyarihang Diyos, walang gang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Siya na po yung sasalita ro na kaninyo yung tutulad, wala akong kagaya. Gano'n. Siya po yun. Pero may kagaya yung Diyos, yun po yung Panginoong Hesus. Kagaya niya sa pagka-Diyos at saka sa mga gawa. Kasi kung anong ginagawa ng Ama, ganun din yung ginagawa ng Anak. Ganun din yung sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ang sumasampalataya sa akin, gagawin niya rin ang aking magawa, di ba? Lalong dakila sa mga ito, di ba? Ang gagawin niya. Di ba? Kung humingi ka, mapapalipat mo yung mga bundok, di ba? Masabi nyo sa punong sikomorong ito, mabunot ka't matanim sa dagat, tatalimahin ka, di ba? Walang hindi ba pangyayari pagka yung nananampalataya ka sa Panginoong Hesus Sabi niyang ganun Kaya yung kagaya ng Panginoon ng Ama, yung Panginoong Hesus po. At saka ang Diyos nanganganak. Nanganganak yung Diyos, may anak ang Diyos. May anak. May anak at saka nanganganak. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Na sa may mga awit. Ang Diyos kasi nanganganak at saka siya yung nagpapaanak. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may mga awit 94:9. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Siyang lumikha ng bahay-bata, hindi ba siya pwedeng manganak? Makakapanganak ang Diyos, nanganganak po yung. Siya nga nagpapaanak sa tao Siya yung nagpapaanak. Kaya yung out of the text the context,
Hindi po mga sugo ng Diyos yun. At saka hindi po ebanghelyo ng Diyos yun. Pagkamali ang diwa, hindi po yun ang ebanghelyo ng Diyos. Kasi yung ebanghelyo, ipinangaral na kay Eva at Adan. Ipinangaral na ebanghelyo kay Eva at Adan. Abangan nyo lang, turo ko sa inyo yun. Yung ebanghelyo, itinuro na yung kay Eva at Adan. Ganun po, ang Diyos nanganganak. Nanganganak po yung Diyos. O sabi na nga, siyang lumikha ng pakinig, di ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakita? Siyang lumikha ng bahay-bata, o hindi ba siya makakapanganak? O makakapanganak ang Diyos, nanganak nga ang Diyos. Sabi niya rito, ito sabi niya, nanganak siya. Dito sa mga awit 2:7. Akin sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. O, tanyo nga, nanganganak yung Diyos. O, pinanganak ko. At saka sa tao, siya rin ang nagpapaanak sa tao, yung Diyos. Hindi po yung tao, magkakaanak ka, hindi. Pagka ayaw ng Diyos manganak ka, hindi ka manganak kasi siya yung nagpapaanak. O, nanganganak yung Diyos, may anak yung Diyos, yun sabi niya, o. O, diba? Sa araw na ito, ipinanganak kita. O, nanganganak yung Diyos, Pwedeng manganak yung Diyos, nagkakaanak, may katulad siya, may kapares siya, ganun. Yun po yung ating Panginoong Yesus. O, ito sabi rin sa Hebreo, nanganak yung Diyos. O, diba? Sa araw na ito, ipinanganak kita. Ito rin po sa Hebreo, may anak ang Diyos dito. Dito po sa Hebreo 1, o dito po sa Hebreo 1:5. May nanganganak ang Diyos at saka may katulad ng Diyos. O di ba? May katulad ng Diyos, may kawangis. Kaya lang nasabi ng Diyos yun sa Isaias na wala siyang katulad, wala siyang kapares. O kasi ginagawa siya ng ribulto. Pero may katulad ng Diyos, may kapares. Yun po yung ating Panginoong Yesus. Ito sabi ng Diyos dito, nanganak ang Diyos. Ito sabi rito sa Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko. Ayun, o, may anak ang Diyos, nanganganak ang Diyos, o, may anak. Kaya nga sabi ng Diyos, magsiwalay kayo sa kanila, ang Diyos may anak at saka nanganganak ang Diyos. Kasi siya yung nagpapaanak talaga, hindi po yung tao. Sabi nga ng Diyos dito, huwag kayong humipo ng maruming bagay, kayo aking magiging anak na lalaki at babae. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may 2 Korinto 6:17. Kaya nga, magsiilis kayo sa kanila at magsiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayo magsihipo ng mga bagay na marumi. At kayo aking tatanggapin, at ako sa inyo ay magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae. Magiging anak tayo ng Diyos. At saka ang Diyos ng anak din talaga, yung Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. May anak ang Diyos, nanganganak. At saka pinanganak yung Panginoong Yesus. So, pinanganak siya sa sinapupunan ng Ama. Ang siyang nagpakilala sa kanya, di ba? Sabi, walang tao nakakita sa Diyos, kundi ang bugtong na Diyos o nasa sinapupunan ng Ama, ang siyang nagpakilala sa kanya. Yun. Kaya yung Diyos nanganganak at saka meron siyang kalarawan. Di ba? Ito sabi rin sa unang 1 dito, sabi ng unang 1 dito. Ipinanganak ang ating Panginoong Yesus ng Ama. Nanganganak po yung Ama. Siya nga yung nagpapaanak yung Ama At saka may anak siya. At saka meron siyang kagaya, di ba? May kagaya siya. Ito po sabi rin sa unang 1:5:1. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak, umiibig din naman sa ipinanganak niya. Ipinanganak ang Panginoong Yesus, sabi rito. Kaya yung Diyos, may nanganganak yung Diyos, at saka may anak ang Diyos, at saka may kagaya. Basahin ko sa inyo muli rito. Sa unang 1:5:1.
Kung sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umibig din naman sa ipinanganak niyaon. Nanganak yung Ama, yung Diyos eh. Ipinanganak talaga yung Panginoong Yesus ng Ama, pinanganak sa laman. Sabi nga, ang pinanganak sa laman ay laman nga. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Yun, pinanganak na siya ng Ama sa Espiritu nung wala pang langit at lupa. Ganun, Panginoong Diyos, yung Ama. Sila po nagpapanak, yung mag-ama. Kaya yung Diyos nanganganak yun. Ito sabi, sabi rito, siya ang Diyos ang nagpapanak eh. Hindi naman yung, may mga tao nga gusto magkaanak, di magkaanak, di ba? Meron kasi nga yung Diyos mismo talaga nagpapanak at saka nanganganak yung Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Isaias 66:9, dadalhin ko baga ang kapanganakan at hindi ko ilalabas. Bata, ako nagpapanak, sabi ng inyong Diyos. Tanyo nga siya yung nagpapanak. Hindi ka nga magkakaanak kung hindi ka gustuhan ng Diyos eh. Kaya siya yung Diyos mismo nagpapanak. Di ba? May mga mag-asawa dyan ilang taon na hindi nagkakaanak. Walang anak. Kasi yung Diyos nagpapanak talaga mismo. At saka yung Diyos ang nanganganak. Ganun. Ito, basahin ko sa inyong muli. Na may Isaias 66:9. Dadalhin ko baga ang kapanganakan at hindi ko ilalabas, sabi ng Panginoon. Magsasara baga ako ng bahay bata. Akong nagpapanak, sabi ng iyong Diyos. Siya yung nagpapanak yung Diyos. Siya yung nagpapaanak mismo, hindi yung ikaw mismo magkakaanak. Pag ginusto ng Diyos na huwag kang magkaanak, hindi ka magkakaanak noon, ganun. Pero Diyos kasi ang nagpapaanak ganun, siya po yung nagpapaanak. Kaya bulaan po yung mga bulaan yung mga nagtuturo na ang Diyos walang kalarawan, walang katulad. May katulad, saka merong kawangis ang Diyos. Meron siyang kagaya, may katulad. Saka ang Diyos nanganganak. Ito, sabi rin dito ni Jacob dito. Kasi siya ang Diyos talaga yung nagpapanak sa tao, hindi yung ikaw mismo magkakaanak. Kasi dito si Jacob, yung asawa niya rito si Raquel, hindi magkaanak. Pero yung kapatid niyang panganay, nagkaanak 4. Hindi nagkaanak to si Raquel kasi yung Diyos nga talaga nagpapaanak. Yung asawa to ni Jacob Naging unang asawa ni Jacob dito si Leah na kapatid niya. Yung pangalawa si Raquel. Hindi magkaanak si Raquel kasi sinara ng kanya na baog si Raquel baog binuksan ng Diyos yung kanyang bahay bata. Kasi nga yung Diyos ang nagpapaanak. Hindi yung tayo magkakaanak kagustuhan natin. Kung hindi mismo ang Diyos ang nagpapaanak. Eto si Leah, yung kapatid niya, nagkaanak na 4. Nainggit si Raquel. Sabi niya, bigyan mo ko ng anak, sabi niya kay Jacob. Ganun. Kasi yung Diyos yung nagpapaanak. Etong sabi ni Jacob dito, dahil hindi magkaanak si Leah. Ito po sabi sa Genesis 31. At ang makita ni Raquel na hindi siya magkaanak kay Jacob, ay nainggit si Raquel sa kanyang kapatid at sinabi kay Jacob, bigyan mo ako ng anak. Kung hindi, mamamatay ako. At nagningas ang galit ni Jacob laban kay Raquel. At nagsabi, ako bagay nasa kalagayan ng Diyos. Sabi ni Jacob dito, ako bagay nasa kalagayan ng Diyos. Hindi kasi siya magkaanak humingi siya ng anak kay Jacob hindi siya anakan hindi siya magkaanak Kasi yung Diyos talaga nagpapaanak. Ang sabi niya, ako ba'y nasa kalagayang Diyos? Sabi ni Jacob dito kay Raquel, sa asawa niya. Kasi nainggit siya sa kapatid niya, kay Leah, 4 na ang anak. Ito si Raquel, walang anak. Hindi magkaanak si Raquel dahil baog nga. Kasi yung Diyos nagpapaanak. Ano sabi ni Jacob? Ako ba'y nasa kalagayang Diyos? Para bigyan kayo yung nagpapaanak, nanganganak. Nagpapaanak ang Diyos, may anak ang Diyos, may katulad ang Diyos. Yun po yung ating paksa
na natapos. Our topic for tonight is done. God bless po. Ayun, Diyos po yung nagpapaanak. O, basahin ko sa inyo muli rito para maintindihan nyo rito. Sa Henesis 31, at ang makita ni Raquel na hindi siya magkaanak kay Jacob, ay nainggit si Raquel sa kanyang kapatid at sinabi kay Jacob, bigyan mo ako ng anak, o kung hindi, mamatay ako. At nagdingas ang galit ni Jacob kay Laban kay Raquel at nagsabi, ako ba'y nasa kalagayang Diyos at nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata. Ayun, nagkait sa kanya ng buhay bata, sabi rito. Kaya nga yung Diyos yung nagpapaanak hindi naman yung tao nagkakaanak Pagka gusto yung magkaanak, hindi magkakaanak, kundi yung Diyos ang nagpapaanak. Sabi sa Biblia, di ba? Yun po yung ating paksa. Ang Diyos po yung nagpapaanak at saka Diyos may anak, may katulad siya, may kawangis. Kaya lang nasabi ng Diyos na wala siyang kagaya, wala siyang kawangis, ginagawa nila ng rebulto yung Diyos. Kaya sabi ng Diyos doon, kanino niya ako wawangis? Walang gaya ko, walang katulad, di ba? Sabi niya, ganun po, God bless po. Our topic for tonight is done. The God is giving the birth and then born. Yun po. Meron pong God is bigatin. Nanganganak po yung Diyos. Yun po yung Panginoong Yesus, pinanganak niya sa Espiritu. Ang pinanganak ng laman ay laman nga. Ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Pinanganak na yung Panginoong Yesus sa Espiritu nung wala pa pong langit at lupa. Ganun po. Thank you po. God bless po. Thank you po for watching, for joining this. Thank you. God bless. Ingat. Happy Saturday. God bless po. Thank you.